Magandang araw mga ka-Berks. Another day, another birada again. Thank you Lord. Samahan niyo ako ngayon mga ka-Berks. We're going to harvest and invest. Ganito talaga ang manang ninyo mga ka-Berks. Bago magpaanda ng motor, kailangan naka-check lahat ang zipper ng bag na nakasirado. Kasi mahirap na, baka may malaglag sa kalagitnaan ng daan. Bawal naman tayo huminto, baka tayo masagasaan. Kaya safety first talaga tayo mga ka-Berks. Share ko lang sa inyo mga ka-Berks, nung unang baguhan pa ako sa pagdadrive ng motor, ang hirap talaga paatrasin ng motor at saka ang bigat-bigat. Pero ngayon mga ka-Berks, kahit nakapikit, kayang-kaya. Ang hindi ko lang kaya talaga mga ka-Berks, yung nakadrive na nakapikit. At never ko yan talagang susubukan mga ka-Berks. Kahit pabigyan ako ng 1 milyon mga ka-Berks, hindi ko yan talaga gagawin mga ka-Berks. Pero sa ibang drive mga ka-Berks, kahit pa 24 oras, pikit na pikit. Shoutout pala sa binatang ito, ang bait-bait. Tinulungan pa naman ako mga ka-Berks na nalaglag yung helmet ko at pinulot niya. Maraming salamat dong. May +1 ka sa langit. Nag-iigib ang manang ninyo mga ka-Berks ng tubig mainom kasi walang tubig mainom doon sa bukid mga ka-Berks. At alam nyo naman na pag nasa bukid parang kamil yan, inom ng tubig. Tumanda na lang itong manang ninyo mga ka-Berks, ignorante pa din. Kailangan pala mga ka-Berks i-press yung blue button para lalabas yung tubig niya mga ka-Berks. At ayun, at mabuti na rin at hindi nakalimutan ng manang ninyo mga ka-Berks na hugasan muna bago sidla ng tubig ang ganyang galon mga ka-Berks. Very good si manang dito na part mga ka-Berks. Nang napuno na mga ka-Berks, sinira natin ang pinto at press the button stop kasi sayang ang tubig ngayon mga ka-Berks. Sa sobrang init pa naman, water is life. Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin mga ka-Berks. Sa puntong ito, hindi pa tayo nakalahati. Kaya fast forward natin mga ka-Berks. Pero bago ang lahat mga ka-Berks, bibili muna ng ulam ang manang ninyo mga ka-Berks. Alam nyo naman, kain is life. Ewan ko ba mga ka-Berks, bakit kaya ang sarap kumain mga ka-Berks? Halata naman sa katawan, di ba mga ka-Berks, na mahilig talaga tayo sa pagkain. Chicken Joy lang muna yung bibili nating ulam mga ka-Berks kasi wala na tayong time na magluto pag nando na tayo sa bukid mga ka-Berks. Busy na tayo sa ating mga gawaing pambukid mga ka-Berks. Ito na ang totoong fast forward mga ka-Berks. At sana nakarating na tayo sa bukid mga ka-Berks. Itatago muna natin ang ating motor para hindi maarawan at hindi mauubos yung gasolina mga ka-Berks. At ayan mga ka-Berks, nakarating tayong safe at maganda. Thank you Lord. At ngayon pupunta na tayo sa aking bukid. Katawan ng manang ninyo mga ka-Berks parang manong. Bahala na mga ka-Berks, basta ang importante ay mahalaga. Sa entrance ang aking farm mga ka-Berks, bubunga sa inyo yung bayabas mga ka-Berks na hitik sa bunga pero walang hinog talaga niyan mga ka-Berks. Kasi lahat ng dadaan dyan mga ka-Berks ay mag-harvest, parang pagmamay-ari nila. Okay lang, at least busog sila mga ka-Berks, diba? Ibang-iba talaga itong manang ninyo mga ka-Berks. Siya lang yung nanguha ng bayabas mga ka-Berks na nakahilmit pa. Puro hilaw yung nakuha natin nito mga ka-Berks, kaya give up na tayo. Bawal kasi sa atin ang hilaw mga ka-Berks. Alam nyo naman na hindi totoo yung ngipin natin, baka masira. Ang mahal pa naman ng ngipin ngayon mga ka-Berks. Bakit ba lahat ng mga produkto at serbisyo nagmamahalan? Ikaw kaya kailan ka magmamahal? Char! Welcome mga ka-Berks sa aking munting asyenda. Itur ko kayo. Kaya come on, let's go! Samahan ninyo ako mga ka-Berks. Lalakarin natin ang daan patungong langit ay patungong bahay kubo pala. Ang sarap ng feeling mga ka-Berks pag puro green yung nasa paligid mo. Marirefresh ka talaga. Pangarap ko talaga mga ka-Berks na pag ako'y tumanda dito ako magre-retiro. Ay hala, malapit na pala yun. Sus, paano na lang mga ka-Berks if aprobado na yung senior citizen starts at the age of 40. Naku, good luck to me. Sa wakas, nakarating din ang manang ninyo sa kanyang bahay kubo mga ka-Berks. Pagpasok pa lang, hindi na dadaan sa matinong hagdan mga ka-Berks. Nasanay na tayo dyan. At pagka-open ng pintuan, charan! Iyan na ang bumungad sa atin mga ka-Berks. Na-overripe na yung saging natin mga ka-Berks. Ating titikman kung masarap ba. Sa aking masarap na saging. Charot. Charot, charot. Miss kayo.
Pagkatapos kumain ng saging mga kaberks, nagbihis at begin to work na tayo mga kaberks. O ngayon mag-harvest tayo ng saging mga kaberks. Ito yung unang harvest natin mga kaberks at ito naman ang pangalawang harvest na halos mauubos na ng ibon nito mga kaberks. Ito naman ang pangatlong harvest natin mga kaberks. Nakapag-signature na yung mga ibon mga kaberks. Buti na lang at na-harvest natin agad ito. Ay, itong manang ninyo mga kaberks. Adik na adik talaga ito sa pagkain. Ayan, kumain na naman yung manang niyo mga kaberks. Pagpasensyahan nyo na mga kaberks. Multitasking lang talaga itong manang niyo mga kaberks. Oy, eating while harvesting. O, ganun. Putulin na natin itong pangatlong nating harvest mga kaberks at we will proceed to another na pod mga kaberks. Sa pang-apat na puno mga kaberks, hindi lang nag-signature ang mga ibon nito mga kaberks. Ay, kundi nagmumukbang na talaga sila. O, tingnan nyo mga kaberks. So, halos nauubos na din nila. Ay, nako. Mapakamot ulo ka na lang nito mga kaberks. Lusis na natin yung kinain ng ibon mga kaberks. Kaya bawi na lang tayo next time. Ito na yung pang-limang harvest natin mga kaberks. At ito na rin yung last na ha-harvestin natin ngayong araw na ito mga kaberks. Maganda ang harvest natin nito mga kaberks kasi hindi pa ginalaw ng mga ibon mga kaberks. Alam nyo mga kaberks, minsan dinasal ko na talaga na sana hindi na lang kakainin ng mga ibon yung mga tanim ko. Pero na-realize ko din na paano na lang, magugutom din sila mga kaberks. Lalo na ngayon, tag-init, walang masyadong tanim yung mga tao dito sa amin sa bukid mga kaberks. Sa part na ito mga kaberks, medyo malakas yung radar ng seller mga kaberks. Tiniming talaga na natapos akong mag-harvest ng saging, saka pa sila dumating kasama ng kanyang kabayo na ibebenta. Bibilhin natin ito mga kaberks kasi gamit na gamit ang kabayo talaga sa bukid mga kaberks. Ito'y makakatulong sa pagbaba ng ating mga produkto para dalhin doon sa kalsada mga kaberks. At sana tuloy-tuloy na itong ating swerte mga kaberks kasi buntis itong kabayo na ito at feeling ko magiging close kami nito forever mga kaberks. Charot. Sa bahay kubo na kami nagbayaran mga kaberks. Ang halaga pala ng kabayo is 15,000 pesos. Pagkatapos ng aming transaksyon mga kaberks, balik na naman tayo sa ating trabaho which is magkuha tayo ng puso ng saging mga kaberks. Kailangan kasi natin nakuhanin yung puso ng saging mga kaberks para hindi siya masisera. Akala ko mga kaberks, puso lang ng tao ang may hard to get at easy to get. Pati din pala itong pagkukuha ng puso ng saging mga kaberks. May pagkakataon na makuha mo lang sa isang hampas mga kaberks yung puso. Minsan din papahirapan ka pa mga kaberks. Dadaan ka pa sa maraming hampas. Saka siya matatanggal mga kaberks. Ganon ang puso ng saging. Sa ngayon na wala pang sasakyan ang manang ninyo mga kaberks, hayaan na muna niya yung mga puso ng saging na mag-rest in peace sa lupa mga kaberks. Pero pag darating ang panahon na makabili na ito ng sasakyan mga kaberks, naku, pati dahon ng saging mga kaberks, ibebenta niya doon sa market. Ewan ko ba sa panahon ngayon mga kaberks, pag nasa city ka, naku, eta na lang yung hindi mo pwede ibenta mga kaberks. Pagkatapos kumuha ng mga puso ng saging ang manang ninyo mga kaberks, gagawin na niya yung favorite part niya mga kaberks, which is pagsisilid ng mga harvest sa sako mga kaberks para dalhin niya doon sa market at ibebenta. Tumataginting na naman ang milyones ng manang ninyo mga kaberks. We claim millions every day to make it in reality mga kaberks. Uy hala, napahaba na yung kwentuhan natin mga kaberks. Hanggang sa susunod, mahaba pa din. Thank you for watching. May God bless us all. Babush!